Before ako mag-update ng resident card ko dito sa Japan, syempre isa pa sa kailangan ay updated picture ko. Kaya naman ngayon, nandito kami sa labas para maghanap ng photo booth kung saan ako magpapapicture. At ang napili naming photo booth ay itong katabi lang ng isang drugstore. Yung mga ganitong photo booth ay makikita mo lang kung saan-saan. Meron na rin namang mga ganito sa loob ng immigration. Pero dahil gusto namin ready na lahat, ngayon pa lang ay magpapapicture na ako. Marami nga palang mapagpipili ang sizes dito. Depende kung para saan mo gagamitin. Ang mahal na din pala nito ngayon. Noon, mga 700 to 800 yen lang yung mga ganito. Dahil ilang years na rin yung huling paggamit ko nito, medyo nangangapa ulit ako. Pero buti na lang meron tong English language option. Napakalaking tulong dahil kung wala, mahirap para sa mga foreigners na kagaya ko na hindi pa ganung nakakabasa ng Nihongo. Lalabas sa screen yung mga step by step na dapat mong gawin. At sa machine na to, meron kang 3 takes na pwedeng gawin. Kaya make sure na bonggahan mo na ang pose mo sa every take. Dahil sa 3 shots lang na yun, ikaw pwede mamili. Kaya after ko magpa-picture, tinawag ko na si Mark dahil kahit ako ay nahirapan mamili. Pili ka. Una? Pangalawa? Una? Siguro. Okay. Dahil yung unang take ang napili niya, yun ang kukunin ko. After makapili, sabi dito maghintay na lang ako sa labas. At wala pang ang 1 minute ako naghihintay. Ito na agad, napakabilis na print. So ito na yung magiging bagong picture ko sa card ko. Sobrang laking difference dun sa dati. Bilog na kasi yung mukha ko ngayon. Konting panahon pa, baka masakop na ng mukha ko yung buong card. Anyways, for our lunch, mag-drive-thru na lang kami dito sa McDo. McDo na naman. はい。すいません。モバイルオーダーです。はい、番号お願いします。 488。ご利用ありがとうございます。はいお飲み物等をお送りしてもよろしいですか？はい、お願いします。ありがとうございます。 Sobrang memorable nga pala sa akin ng mismong store na to. Dahil alam nyo ba, na dito ako unang nagtrabaho. Nung nag-decide na ako na dito na ako titira sa Japan, yun ay nung pagka-graduate ko ng college sa Pinas. At hanggang ngayon ay hindi ko pa rin nagagamit yung tinapos ko. Kung alam ko lang, hindi na sana ako nag-aral. Mag-work dyan. B? Tsaka dati, di ba? At napakabilis, natanggap na agad namin yung order namin. Ano ito? Hanggang ngayon nga, pag nakikita ko yung mga menu dito, tandang-tanda ko pa rin kung paano i-prepare ang bawat burger. Isang taon mahigit din kasi ako nagtrabaho dito, at minsan nga parang ang sarap bumalik. Pero grabe lang talaga pag rush hour o yung busy na oras. Talagang susuko ka dahil halos nagtatakbuhan na talaga lahat ng crew sa loob ng kitchen. After doon, nag-aya akong pumunta sa Second Street or yung palagi naming pinupuntahang ukay-ukay dito. Kapag may lakad kasi kami, dito lang kami humahanap ng damit na susuotin. Kung di ka ganong maselan, malaki ang matitipid mo dahil marami ka mabibiling mura dito, at minsan pa nga, nakakakita ko dito ng damit na may tag price pa. At ayan, nakabili na naman ako ng isa. Next time ulit. Dahil hapon na rin naman, nag-decide na kami umuwi. Pakilaba po. Kasampay pa nga dito eh. Pakisunod po. Thanks. Pagkatapos niyang magsampay at magsalang ulit ng labahin niya, inutusan ko naman siya magprito ng dinner namin. Ito kasi ang pinakatakot ako, ang matalsika ng kumukulong mantika. Kaya ayoko magprito eh. Kaso nga lang, ito, Sunog. Ayun, ako nasunog. pero depensa niya, Kaya ang sunog. Pero, gusto pa rin. Wow. Gumo. hindi naman ako pwede magreklamo dahil inutusan ko lang siya. Kapag nagfa-fried chicken nga pala kami, nakasanayan namin na partneran to ng kahit anong gulay para naman hindi nakaka-guilty, para masabi namin na ayan, nagulay kami ha. B, hindi pa yan luto. Ano pa yan? Para balance. Oh, sunog to. Tapos to, medyo hilaw pa. Para perfect. Ikaw kakain niya. Bala ko boy mo. Akin na lang yung sunog siguro. Sunugin ko pa. Sunugin pa natin. At ito na yung dinner namin ngayong gabi. Paano? Natapos na ulit ang isang buong araw. Sa next video na lang ulit. Bye!